Namulat ako sa buhay na mayaman kami. Pero simple pa rin ang buhay namin. Ang ate ko nang nagpalaki sa akin dahil naulila kami sa mga magulang. Pero isang gabi, parang bigla na lamang akong binangungot dahil sa pagkabigla. Dinukot ang ate ko, pero hindi ordinaryong tao ang dumukot sa kanya. Ginawa ko ang lahat para iligtas siya. Pero pagdating ko sa lugar kung saan nila dinala si ate, nalaman ko ang buong katotohanan tungkol sa pagkatao niya. At ang lahat ng mga naroon ay pawang mga aswang. Ang problema na lang namin ay kung paano kami makakalis doon. Ako si Ivana at ito ang aking kwento. Ate Grace, kailan ba tayo tutuloy sa Palawan? Ha? Palawan? Ano nga ulit gagawin natin sa Palawan? Ate naman nag-promise ka sa akin last time eh. Sabi mo magbabakasyon tayo sa Palawan. Malapit na mag-summer, 2 linggo na lang at matatapos na yung klase namin. Ay, oo nga pala no. Pero Ivana, sa susunod na linggo kasi pupunta pa ako ng Korea. May mga investors akong imimit Malaking puhunan din yun para sa negosyo. Ganun po ba ate? Gaano ka katagal dun? Siguro mga 1 buwan kasi may ituturo raw sa akin si Mr. Kim. Bagong ingredients daw yun para sa lipstick line ng kumpanya natin. So, 1 buwan pa ulit bago tayo magkita? Di baka may pasok na ulit ako nun ate? Ganito na lang, Ivana. Mag-invite ka ng mga kaibigan mo, tapos kayo na lang ang pumunta sa Palawan. Ako nang bahala sa lahat ng gastos. Plane ticket, hotel, pagkain, lahat. Okay? Pero ate, ikaw talagang gusto kong kasama eh. Hindi naman ako masyadong lumalabas kapag wala ka. Hello? Yes? Nandiyan na si Mr. Crawford? Ha? Alas 8 pa lang Ang meeting namin alas 10 pa. Sige, sabihin mo pupunta na ako. Ivana, aalis muna ako ha. May biglang meeting sa office. Huwag mo na akong hintayin sa hapunan, okay? Sabihin mo na lang kay Manang Fe na magluto ng gusto mo. O kaya gumala ka, mag-shopping ka man lang. Ang liit pa na nagagamit mo sa credit card mo Ayos lang po ate. Gusto ko naman talaga sana magkasama lang tayo. Kahit dito lang sa bahay. Promise, kapag natapos ko lang tong project na to, tayo naman. Europe, USA, Canada, sabihin mo lang kung saan mo gusto, ililibre kita. Basta, tapusin ko lang to, ha? Sige po ate, ingat kayo palagi. Salamat, Ivana. Huwag ka magpupuyat, ha? Love you! Love you too ate. Sana naman magkatotoo yung pangako mong Palawan. Bata pa lamang kami ni Ate Grace nang pumanaw ang aming mga magulang sa isang aksidente. Simula doon, kaming 2 na lamang ang magkasama sa buhay. Walang kamag-anak na kumupkop o tumulong sa amin, kaya si Ate Grace ang nagsumikap para sa aming 2. Sa murang edad, nagtayo siya ng negosyo ng cosmetics at skincare na noon ay nagsisimula pa lamang makilala. Dahil sa kanyang sipag at talino sa pagnenegosyo, mabilis na lumago ang kanyang kumpanya hanggang sa tuluyan na siyang nakilala bilang isa sa pinakabatang bilyonaryang negosyante sa Pilipinas. Nakakamit namin ang lahat ng aming pangangailangan, pati na mga luho. Ngunit ang kapalit dito, unti-unti siyang nawala sa aking tabi. Halos wala na kaming oras para magsama. Minsan pa nga, umaabot ng 2 o 3 buwan bago siya umuwi ng bahay. Ivana, gumising ka. Ate Grace, Bakit dito ka sa sala natutulog? Ang lamig dito. Lumipat ka na sa kwarto mo. hinihintay kitang makauwi ate. Diba, sabi ko sa'yo, wag mo na akong hintayin.
Tingnan mo nga ang oras, 12:00 ng madaling araw. Teka, huwag mo sabihin hindi ka pa naghahaponan. Sorry ate, nakatulog ako eh. Tsaka, umuwi kasi si Manang Fe. May emergency daw sa bahay nila. Bakit hindi ka nalang kumain sa labas? Nandiyan naman si Manong Carlo. Umuwi rin po siya sa kanila ate. Birthday daw ng anak niya. Ganun ba? Kung ganon, ikaw lang ang mag-isa rito? Oo, kaya nga inintay kita kasi sasabay sana ako sa iyong kumain. Pero, nakatulog pala ako. Sige na, magpapadeliver na lang tayo ng pagkain. Gutom rin ako eh. Hindi ko masyadong nagustuhan yung pagkain doon sa restaurant na pinuntahan namin ni Mr. Crawford. Umorder kaming dalawa ni Ate Grace ng pagkain. Isang bucket ang fried chicken at may french fries din. Kaming dalawa lamang ang nasa bahay at magkasama kaming nanood ng palabas sa TV habang kumakain. Napaka-espesyal ang sandaling yun para sa aming magkapatid. Masayang masaya ako dahil kahit kaunting oras lamang ay magkasama kami ni Ate Grace. Siya na lamang ang natitirang pamilya ko. Kaya mga ganitong sandali ang palagi kong inaasama. Habang masaya kaming kumakain at nanonood, may kakaibang mahinang tunog kaming narinig na parang... Sandali, ano yun? Ang alin ate? Pakihinaan mo nga ang volume ng TV. May aswang yata. Hala, ate, baka uwak lang yun. Ganun naman ang tunog ng uwak, diba? Hindi, Ivana. Aswang yun. Mahinang tunog. Ayon sa mga matatanda, kapag malakas daw ang tunog ng aswang, nasa malayo pa yun. Pero kapag mahina... Nasa malapit to? Oo, kaya pakinggan mo mabuti. Ate naman eh, nananakot ka pa. Hindi naman totoo yung mga wakwak o mga aswang-aswang na yan. Gawa-gawa lang yan ng mga tao. 2023 na, wala nang ganun. Marami ka pa kasing hindi alam. Batang-bata ka pa. 19 ka pa lang, di ba? 19 na ako ate, matanda na ako. Sige. Mabuti pa, ubusin na natin tong pagkain at matulog na tayo. Siya nga pala, simula bukas, nasa Davao ako. 2 linggo ako doon at... Makikipagkita ka na naman sa investors. Alam ko na yan ate. Basta Ivana, tandaan mo, lahat ng ginagawa ko ay para sa ating dalawa. Nagtatrabaho ako para mabuhay tayo. Tayong dalawa na lang natitira sa pamilya, kaya kailangan kong magsumikap. Opo ate. Sige, ubusin natin to at matulog na tayo. Matapos naming maubos ni Ate Grace ang pagkain, ay sabay kaming nagtungo sa aming mga kwarto. Ramdam ko pa rin ang saya ng gabing yun. Yung bihirang pagkakataon na magkasama kaming kumain, magkwentuhan at tumawa. Pero habang humihiga ako, unti-unting napalitan ang katahimikan ng lahat. Pinikit ko ang aking mga mata, pero hindi ako makatulog. Siguro dahil nakatulog na nga ako kanina habang naghihintay sa kanya. O baka naman dahil sobrang dami kong iniisip. Tahimik ang buong bahay nang biglang may umalingaw-ngaw na sigaw. Sigaw ni Ate Grace. Agad akong napatayo mula sa kama at dumiretso sa kwarto niya. Kumakabog ang dibdib ko na parang sasabog. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ang pinto ng kanyang kwarto. Para akong nilalamig sa sobrang kaba. Nanginginig pati tuhod ko. At pagpasok ko, halos mapatid ang hininga ko sa aking nasaksihan. Karga-karga si Ate Grace ng isang nilalang. May mapupulang matang kumikislap sa dilim. Mahabang kuko na parang mga patalim. Maputlang balat na tila wala ng dugong dumadaloy. At malalaking pakpak na tila nababalutan ng apoy. Hindi ako makagalaw. Parang may mabigat na bumipigil sa katawan ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo. Pero natuyuan ako ng laway. Takot na takot ako. Nakatitig lang ako sa kanila
Sa nilalang na yun na mahigpit na yakap si Ate Grace na parang isang naroon lamang. At sa isang iglap, lumabas ito sa bintana. Lumipad ito papalayo. Dala-dala si Ate Grace hanggang sa tuluyan na silang lamunin ng dilim ng gabi. Ate Grace, tulong! Tulungan niyo kami! Ate Grace! Naku po, dinukot siya. Sino ka? Ano ka? Ano ka? Bakit ang liit mo? Mukha kang duwende. Tama ka, duwende nga ako. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Bakit ka nakapasok dito? Siguro kasama ka ng aswang na yun. Isa ka sa mga dumukot sa ate ko. Pakinggan mo muna ako, Ivana. Hindi ako kalaban. Bakit mo ko kilala? Sino ka ba? Ako si Kong, ang alagang nuno sa punso ng iyong Ate Grace. Matagal na kaming magkasama. Ako ang nagbibigay ng swerte sa kanyang negosyo, kaya siya naging bilyonarya. Matagal na akong naninirahan dito sa bahay ninyo. Bakit ngayon lang kita nakita? Dahil nagtatago ako. Ayaw ng ate mo na magpakita ako sa iyo at baka matakot ka raw. Pero ngayon, kailangan ko nang magpakita dahil dinukot siya. Naguguluhan ako. Bakit biglang sumusulpot ang mga nilalang na tulad mo? Totoo bang kaibigan mo si Ate Grace? 15 taon na kaming magkaibigan. 15 taon na rin mula nang ipadala ko ng tunay niyang ama para siya ay gabayan at bantayan. Ano? Tunay na ama? Ano ibig mo sabihin? Ampon lang ang Ate Grace mo. Ang totoo niyan ay hindi kayo magkapatid. Ano? Sanggol pa lamang siya nang ibigay siya sa iyong mga magulang. Ito ay bago ka pa ipanganak. Namatay kasi sa panganganak ang tunay niyang ina. At ang tunay niyang ama naman ay may mahahalagang inaasikaso. Kaya napagdesisyonan niyang ipaampon si Grace. Ngunit, hindi pa rin nawala sa isipan niya ang kanyang anak. Kaya naman, pinadala niya ako rito para tulungan siya. Ang Ate Grace ko, hindi ko pala tunay na kapatid. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka. Tanggapin mo ang katotohanan, Ivana. Pero hindi yan ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay paano mo siya mahahanap. Tama ka. Kailangan ko siyang hanapin. Sa pagkakaalam ko, ang tunay na ama ni Grace ay may kinalaman sa mga aswang. Ibig mo sabihin, aswang ang ama niya? Hindi ako sigurado. Pero may kakayahan siyang kausapin ng mga elemento. Ako man ay nabihag ng kapangyarihan niya, kaya ako naging tapat sa kanya at sa anak niyang si Grace. Isa lang ang sigurado ako. Ang aswang na dumukot kay Grace ay galing sa Hinigaran, sa Negros Occidental. Nagkukubli sila sa isang samahan na tinatawag na samahan ng mga magsasaka. Pero ang totoo, samahan yon ng mga aswang. Pupunta ako doon. Ililigtas ko si Ate Grace. Kahit nanginginig pa rin ako sa takot, pinilit kong tinibayan ang loob ko. Hindi ko na kaya maghintay pa habang nasa kamay ng mga nilalang na yun si Ate Grace. Alam kong delikado. Alam kong wala akong laban kung tutuusin. Pero siya lamang ang natitira kong pamilya. Hindi ko kayang mawala siya. Kaya wala na akong dahilan para matakot. Buong magdamag akong naghanda at nag-impake ng mga kakailanganin. Wala man akong karanasan sa ganitong laban. Determinado akong gawin ang lahat para mailigtas si ate. Kinabukasan din sa pagsikat ng araw, handa na akong umalis papuntang Negros Occidental. Ivana, aalis ka ba? Oo, Kong. Ililigtas ko ang ate ko. Sigurado ka? Ate ko yun, siguradong sigurado ako. Sa aking pagtatanong sa mga elemento sa paligid, wakwak ang dumukot kay Grace. Mag-ingat ka. Hindi sila basta-basta.
Ang mga wakwak ay isa sa pinakamalalakas at pinakakinatatakutang uri ng aswang sa Negros. Kung ganun, mas lalo kong kailangan bilisan at iligtas ang Ate Grace ko. Ililigtas mo pa rin ba siya kahit nalaman mong hindi mo siya tunay na kapatid? Hindi man kami magkapatid sa dugo. Pero sa puso, siya ang kapatid ko. Ililigtas ko siya anuman ang mangyari. Nakikita kong determinado ka. Ito, tanggapin mo ang habak na ito. Habak? Pero, kwintas to. Hindi lang yan basta kwintas. Yan ay habak na ginawa ko. Yan ay dinurog na tinuyong dahon ng sampa-sampalukan. Ibinalot sa tela at binasbasan ko rin. Kaya nitong protektahan ka laban sa masasamang elemento. Lalong-lalo na sa mga wakwak. Maraming salamat, Kong. Pinapangako ko sa iyong ibabalik ko si Ate Grace. Gusto kong sumama, pero nakatali ako rito. Si Grace lang ang makakapagpalaya sa akin. Ibig mong sabihin, nakakulong ka dito? Kami kasing mga nuno, tapat sa pangako. Isa sa mga yun ay manatili ako kay Grace. At ang huling utos niya bago siya dinukot, huwag akong aalis sa bahay. Ganun ba? Kaya itong habak lang ang may tutulong ko. Magbibigay yan ng proteksyon sa'yo. Maraming salamat, Kong. Pinapangako ko, iuuwi ko si Ate Grace. Nagtungo ako sa Negros Occidental. Taglay ang matinding tapang at determinasyong mailigtas si Ate Grace mula sa mga aswang na dumukot sa kanya. Sa bawat hakbang ko sa daan, ramdam ko ang kaba at takot na pilit kong pinipigilan. Ngunit mas nangingibabaw ang pagnanais kong mahanap siya. Hindi ko alam kung anong panganib ang naghihintay sa akin sa lugar na yon. Ngunit iisa lamang ang laman ng aking isipan. Ang mailigtas si Ate Grace at maibalik siya sa aming piling, anuman ang kapalit. Pagdating ko sa bayan ng Hinigaran, Negros Occidental, sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin at ng tanawin ng mga palayan at tila walang katapusan. Agad akong nagtanong-tanong sa mga taga roon tungkol sa isang pangkat na tinatawag na samahan ng mga magsasaka. Dahil ayon sa impormasyong aking nakalap, maaaring silang may kinalaman sa pagkawala ni Ate Grace. Marami ang nag-aatubiling sumagot. Ang ilan ay umiiwas ng tingin, habang ang iba na may tahimik na naglakad palayo. Para bang ayaw madawit sa kung anumang sikretong bumabalot sa grupong yon. Habang papalubog na ang araw at unti-unti nang bumabalot ang dilim sa paligid, ipinagpatuloy ko ang aking paglalakbay patungo sa paanan ng bundok. Sa dulo ng isang makitid at maputik na daan, natagpuan ko ang isang liblib na sitio na tila nilamon na ng katahimikan. Doon ay may mahigit 10 kubong nakapalibot sa isang malawak na taniman. Ayon sa isang matandang aking nadaanan, ang mga nakatira raw doon ay pawang kasapi ng samahan ng mga magsasaka. Isang pangkat na hindi basta-basta nakikisalamuha sa mga tagabayan. Nang sandaling yun, habang pinagmamasdan ko ang mga aninong gumagalaw sa loob ng mga kubo, ay naririnig ko ang alingaw-ngaw ng mga kuliglig sa paligid. Nandito na kaya si Ate Grace? Bakit parang wala yatang tao? Ang lugar na tong sinasabi nila na tirahan ng mga samahan ng mga magsasaka. Nararamdaman kong ito na nga. Parang may tumitingin sa akin mga kakaibang nilalang. Ang tunog na yun. Yun yung tunog na narinig namin ni Ate Grace bago siya dinukot ng mga aswang. Mula sa dilim ay unti-unting lumitaw ang isang nakakapangilabot na nilalang. Isang wakwak na may mapupulang mata, matutulis na kuko, maputlang balat at mga pakpak na naglalagablab sa apoy. Sa unang sulyap pa lamang ay tila natuyo ang dugo ko sa takot. Ngunit pinilit kong lakasan ang aking loob. Mahigpit kong hinawakan ang habak na ibinigay sa akin ni Kong. Habang nakatutok ang titig ko sa halimaw, may narinig akong mga pagaspas ng pakpak mula sa paligid. Isa,
dalawa, tatlo, hanggang sa tuluyang lumabas ang iba pang mga wakwak mula sa dilim. Nang aking bilangin, tinatayang mahigit 20 sila at lahat ay unti-unting lumalapit sa akin. Parang mga gutom na mabangis na hayop na nakakita ng biktima. Lalong bumilis ang tibok ng aking puso. Pinagpawisan ng aking mga palad habang patuloy kong hinahaplos ang habak. Hanggang sa isang iglap, nagliparan silang sabay-sabay papunta sa akin. Sumigaw ako sa takot, napapikit, at buong lakas kong inasa ang aking buhay sa kapangyarihan ng hawak kong habak. Makalipas ang ilang saglit, naglaho ang ingay ng mga pakpak. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at laking gulat ko nang makita kong naglalabas ng bughaw na liwanag ang aking habak. Ang liwanag ay kumalat sa paligid. Nagbigay ng malamig ngunit matinding enerhiya na tila pumupunit sa kadiliman. Isa-isa, ang mga wakwak ay umatras at tila ba natatakot sa bughaw na liwanag. Akala ko'y ligtas na ako hanggang sa isang matipuno at matangkad na wakwak ang marahang naglakad patungo sa akin. Hindi siya natatakot sa asul na liwanag. Sa isang kisap mata, hinila niya ang habak sa aking leeg at bago pa ako makatugon, isang malakas na hampas sa bato ang naramdaman ko. Lumilim ang aking paningin at ang huling bagay na narinig ko ay ang tunog ng kanyang pakpak bago ako tuluyang nawala ng malay. Nasaan ako? Kaninong kwarto to? Ang huli kong naaalala, lumapit sa akin ng isang wakwak at ang habak ko. Nasaan ang habak ko? Ivana, gising ka na. Ate Grace! Ate Grace! Ate Grace! Oo, Ivana, ako ito. Okay ka lang ba? Hindi ka ba sinaktan ng mga wakwak na yun? Huwag ka mag-alala, okay lang ako. Ikaw, kumusta ka? Okay ka lang ba? Oo, Ate Grace. Medyo masakit lang ang ulo ko. Ate Grace, ano bang nangyari? Sino dumukot sa'yo? Bago ko yan sagutin, ikaw munang tatanungin ko. Paano mo ako nasundan dito? Paano mo ako nahanap? Nung gabi na dukutin ka ng aswang, nagpakita sa akin si Kong. Siya raw yung nuno sa punso na inaalagaan mo. Kung ganon, nagpakita na siya sa'yo? Oo, at sinabi niya yung mga bagay na halos hindi ko maintindihan. Pero ang mas hindi ko naintindihan, bakit mo tinago sa akin si Kong? Akala ko ba magkapatid tayo? Akala ko ba hindi tayo magtatago ng sekreto sa isa't isa? Matabil kasi ang dila ng nuno sa punso na yon. At baka kapag nagkakilala kayo, sasabihin niya sa iyo ang katotohanan. Ang katotohanang hindi tayo magkapatid? Kung ganon, alam mo na pala? Bakit mo to nilihim sa akin, ate? Bakit hindi mo agad to sinabi sa akin? Akala mo ba hindi ko kakayanin? Akala mo ba hindi ko kayang tanggapin? Mas gusto ko sanang marinig sa'yo, hindi sa iba. Pagpasensyahan mo ko, Ivana. Hindi ko kayang sabihin sa iyo kasi ayokong masaktan ka sa katotohanang hindi tayo magkapatid. Pero ngayon, alam mo na, kaya wala na ako magagawa pa. Sinabi ba niya sa iyo ang lahat? Ang sinabi lang niya, baka dinukot ka ng aswang na yun para dalhin ka sa tunay mong ama. Totoo ba to? Nasaan siya? Bakit parang ang dami niyong alam na ako lang ang walang alam? Oh, gising ka na pala. Ikaw yun! Ikaw yung wakwak na kumuha sa habak ko. Ate Grace, tumakas na tayo, lumayo na tayo sa kanya. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Huminahon ka, Ivana. Kilala ko siya. Siya si Will. Mabuti siyang nilalang. Dinukot niya ako dahil may mga rason. Dinukot ka niya! At sa salitang yan, wala yung mabuting rason. Ang pagdukot. Hindi mo ba naririnig ang sarili mo, ate? Nagawa ko lang naman yon para protektahan ang buong samahan. Ang samahang itinatag at pinangangalagaan ni Mang Arturo.
ang tunay na ama ni Grace. Paano? Hindi ko maintindihan. Paano kailangan mong dukutin si Ate Grace para maprotektahan ang samahan ninyo? At ano tong samahan na tinatag ng tunay mong ama, Ate Grace? May kinalaman ba to sa mga wakwak na yon? Sa mga halimaw na yon? Napakarami mong tanong, Ivana. Ganyan din ako nung una. Pero ngayon alam ko na, hindi lahat ng tinig ng dilim may kalaban. Hindi lahat ng nilalang na mukhang halimaw ay walang puso. Ate, huwag mo sabihing naniniwala ka na sa kanila. Huwag mo sabihing pumapanik ka sa mga wakwak na yan. Hindi ito tungkol sa pagpapanig, Ivana. Tungkol ito sa katotohanan. Ako na magkukwento. Makinig ka, Ivana. Kaming mga wakwak ay tuluyan ng nagbago. Hindi na 1980s o 1990s ang panahong ito na kung saan kumakain pa mga wakwak ng mga laman loob ng tao. Pati na rin mga sanggol sa sinapupunan ng mga buntis. Matagal na naming tinalikuran yun. Sinanay namin ang aming mga sarili na wag nang kumitil ng buhay ng mga tao. Hindi na namin gustong mamuhay sa dilim. Gusto rin naming maranasan ng katahimikan. Ang mapayapang gabi na walang sigawan, walang dugo. Ang mga wakwak na sinanay ang sarili na hindi na kumain ng tao ay gumawa ng isang samahan. Ngunit napuno pa rin kami ng pagkutya at kinamumuhian pa rin kami ng mga tao sa bayan. Kahit anong gawin namin, lagi kaming tinuturing na halimaw. Naawa sa amin si Mang Arturo, isa siyang albularyo. Kaya naman, tinulungan niya kami. Dito sa sityo na ito, na siya mismo ang nagmamay-ari ng lupa. Kinupkup niya kami, binigyan ng sakahan at ng tirahan ng dahilan para mabuhay. At para maprotektahan ang aming mga uri, tinatag niya ang samahan ng mga magsasaka upang wag na kaming pagpiestahan ng mga tao. Mas nakakatakot pa ang mga tao kaysa sa aming mga aswang. Kapag natatakot sila, mas marahas sila. Kapag hindi nila maintindihan, sinusunog nila. Kaya nang protektahan kami ni Mang Arturo, malaki ang utang na loob namin sa kanya. Hindi siya tumingin sa amin bilang halimaw, kundi bilang nilalang na nagkamali pero gustong magbago. At sana si Mang Arturo ngayon? Bakit kailangan yung Ate Grace ko? Binihag siya ng isang sindikatong isang wakwak din, si Benedict. Nakaratay na sa banig at may sakit si Mang Arturo, pero walang awa pa rin itong binihag ni Benedict. Si Benedict ay walang puso. Gumawa rin siya ng isang grupo. Nirecruit niya mga wakwak na hanggang ngayon ay kumakain pa rin ng tao. Pinagsamantalahan niya ang aming lahi para sa kanyang kasakiman. Nagsasagawa siya ng mga ilegal na gawain upang maging bilyonaryo. Nang malaman niya na kay Mang Arturo ang isang nuno sa punso na nagbibigay ng swerte sa negosyo, binihag niya si Mang Arturo para kunin ang duwende na yun. Hindi kaya ang nuno sa punso na yun, si Kong? Tama ka, Ivana. Ang nuno sa punso ay inutusan ni Mang Arturo na bantayan ang kanyang pinaampong anak doon sa Cebu. At yun nga ay si Grace. Nalaman itong lahat ni Benedict, kaya naman sinugod kami ng mga alagad niya at binantaang papatayin si Mang Arturo at susunugin ang buong sityo at ang aming sakahan kapag hindi namin ibinigay sa kanya si Grace. Si ate? Oo, kailangan niyang kunin si Grace. Pero ang pinaka-ninanais ni Benedict ay ang nuno sa punso na si Kong. Kung ganun, ibigay na natin si Kong sa kanya para makuha na natin si Mang Arturo. At hindi niya na kayo guguluhin. Hindi ba mas mabuti yun kaysa may masaktan pa? Hindi ko ibibigay sa kanya si Kong. Kaibigan ko siya at mahalaga rin siya sa akin. Mahalaga ba siya, ate, dahil nagbibigay siya ng swerte sa negosyo mo? Ayaw mong mawala sa iyo negosyo mo? Anong pinagsasabi mo, Ivana? Hindi mo alam ang lahat. Hindi mo alam kung ano ang pinagsamahan namin ni Kong. Sorry, ate. Hindi ko kasi kayang isakripisyo ka para sa kanila eh. Mahalaga ka rin sa akin, no? Pero natatakot ako. Paano kung totoo mang sinasabi ni Will? Paano kung pati ikaw madamay? Walang magsasakripisyo. Gagawa tayo ng plano. Ililigtas natin si Mang Arturo at uubusin natin ang sindikatong wakwak na pinamumunuan ni Benedict.
Kakayanin kaya natin sila, Will? Ang dami nila at marami sa kanilang hindi na tao ang puso. Kakayanin natin, Grace. Ito pala ang habak mo, Ivana. Oo nga pala. Ikaw palang kumuha sa habak ko. Gamit ang habak na yan, maliligtas natin si Mang Arturo. At mauubos natin ang mga alagad ni Benedict. Ang liwanag niyan ay sandata ng kabutihan. May pag-asang manalo tayo laban sa kanila. Naalala ko. Bakit yung mga kasamahan mong wakwak hindi makalapit sa asul na liwanag ng habak? Habang ikaw, madali lang nakalapit sa akin. Hindi ka ba tinatabla ng kapangyarihan ng habak? Maraming taon akong nagsanay para hindi tablan ng mga habak. O kahit ano pang anting-anting dyan. Nagpakahirap ako sa pagsasanay. Hanggang sa nakasanayan kong hindi na masaktan sa mga anting-anting o sa kahit ano pang mga habak na ginagamit ng tao laban sa amin. Hindi ito dahil gusto kong maging mas malakas sa kanila. Ginawa ko ito para patunayan na hindi lahat ng wakwak ay dapat katakutan. Kaya pala hindi ka natakot kanina habang naabutan ka ng liwanag ng habak ko. Ibang-iba ka sa kanila, Will. Sandali lang, Ivana. Saan galing ang habak na yan? Galing to kay Kong. Ginawa niya to para sa proteksyon ko dahil hindi niya ako masasamahan dito. Dahil ang huling utos mo sa kanya, manatili lang sa bahay, kaya hindi siya makakalabas. Oo nga pala. Ganun pala ang mga nuno sa punso. At ganun din sila katapat sa salita. Hindi niya alam na sa mga oras na ito, siya na palang hinahanap ng mga wakwak. Dahil sa kapangyarihan niyang taglay. Ang habak na to, gawa sa mga dinurog na tuyong dahon ng sampasampalukan na binalot sa maliit na tela at ginawang kwintas. Binasbasan niya rin daw to para maging pananggalang ko sa mga masasamang nilalang. Pero hindi naman tumalab kay Will. Sinanay ko lang ang sarili ko. Hindi lahat ng nilalang ay madaling masunog ng liwanag, Ivana. Minsan, mas matindi ang apoy sa loob kaysa sa ilaw sa labas. Ang galing mo rin pala magtago ng sikreto. Pero sige, hindi ko natatalakayin yan. Ang mahalaga ngayon, ano na ang magiging plano natin para mailigtas si Mang Arturo at matalong sindikato ni Benedict? May naisip akong plano. Makinig kayong dalawa. Makikipagkita kaming dalawa ni Grace kay Benedict doon sa labas ng kanyang mansyon. Iaalok ko sa kanya na ibibigay ko si Grace sa kanya, kapalit ni Mang Arturo. Ano? Ibibigay mo si ate? Hindi ako papayag. Hindi mo siya pwedeng ipain. Huwag ka munang sumabat. Makinig ka muna, Ivana. Hindi ko talaga siya ibibigay. Ang plano ko, kapag magpapalit na kami, papasok ka sa eksena at ilalabas mo ang habak. Lalapit ka sa amin. At kapag naabala ang mga kasamahan ni Benedict, maging siya mismo, dadaling ko si Mang Arturo. Samantalang ikaw naman, hihilahin mo si Grace. Hindi makakalapit si Benedict sa'yo dahil sa kapangyarihan ng habak. Kapag nagkaroon ng liwanag, tatakbo tayo. Wala nang lingon-lingon. Delikado to. Pero kung ito lang ang paraan... Sang-ayon ako sa plano mo. Kung may kaunting pag-asa para mailigtas ang tunay kong ama, susugal ako. Mabuti na lang at binigay sa akin ang habak na to ni Kong. Gamit na gamit natin siya laban sa masasamang nilalang. Bukas din ng gabi, pupunta na tayo sa mansyon ni Benedict at isasagawa ang ating plano. O siya, lalabas muna ako ng kwarto at magluluto lang ako na magiging hapunan nyo. Magpahinga kayo dahil bukas, baka ito na ang pinakamatinding laban natin. Ate Grace, masaya ako at okay ka lang pala. Alam mo ba na grabing pag-aalala ko sa'yo? Halos hindi ako nakatulog sa kakaisip. Akala ko hindi na kita makikita. Takot na takot din naman ako nung dinukot ako ni Will. Akala ko nga'y katapusan ko na. Akala ko magiging isang bangkay ako. Pero mabuti na lamang at mabait pala si Will at hindi na sila kumakain ng tao. Buti na lang. Dahil kung hindi, baka wala ka na ngayon. May tanong lang ako, Ate Grace. Ano yun? Kung matagal mo nang alam na meron ka palang tunay na ama, bakit hindi mo siya hinanap? Hindi ka ba na-curious kahit minsan? Medyo nalilito pa kasi ako noon. Napakaraming tanong ang naiisip ko.
Tulad ng, bakit kailangan niya akong ipaampon? Bakit mas pinili pa niya bumuo ng samahan para sa mga magsasaka na samahan pala ng mga aswang sa halip na alagaan ako? Kaya naiisip ko noon na hindi niya ako mahal, na hindi pala ako importante sa kanya. Kaya ayon, hindi ko na lang siya hinanap. Pinilit ko mabuhay nang wala siya. Pinilit ko maging masaya kahit kulang. Pero sa kwentong narinig ko mula kay Will, parang mabait naman ang tunay mong ama. Hindi mo ba naramdaman kahit konting pag-asa na baka may dahilan siya? Alam mo, Ivana, sa ilang araw ng pananatili ko rito, napagtanto ko nga na mas pinili niyang mapalayo ako sa kanya upang mapalayo na rin ako sa mga masasamang elemento, katulad ng mga aswang o mga wakwak na yan. Gusto lang pala niya akong protektahan kaya niya ako pinaampon. Noon, galit ako, pero ngayon, naiintindihan ko na. Kaya pala kahit wala siya may nagbabantay sa'yo. Ang nuno sa punso na si Kong. Oo, ngayon ko lang din naisip. Mahalaga ako sa kanya dahil ibinigay niya sa akin si Kong para maging maayos ang buhay ko. Parang gusto niyang siguraduhin hindi ako kailanman mapapahamak. Mabuting tao ang tunay kong ama. At kita mo naman, nire-respeto siya ng mga nilalang katulad ni na Will. Kaya dapat lang nailigtas natin siya, ate. Hindi lang dahil ama mo siya, kundi dahil karapat-dapat siyang mabuhay. Marami pa siyang kayang gawin. Bukas na bukas din ay magsasama na kami ng aking ama. For the first time yon ha. Kaya nasasabik na rin ako. Matagal ko nang pinangarap yon, Ivana. Ang mayakap siya kahit minsan. Ililigtas natin siya, ate. Pangako yan. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakikita ang ngiti mo habang kasama mo siya. Oh, halina kayong dalawa. Handa na ang hapunan. Kumain na kayo. Kailangan natin ng lakas para sa laban bukas. Tara na, ate. Oo, Ivana. Bakit parang walang lasang sabaw na to? Litaw na litaw ang lasa ng manok pero ang tabang. Nakalimutan mo yatang aswang ito si Will. Oo nga pala. Allergic pala sa asin at bawang ang mga aswang. Sorry, nakalimutan ko. Hindi lang allergic. Kapag nakahawa kami ng asin o bawang, para kaming sinusunog ng buhay. Pero nagsasanay na akong labanan yan. Sa ngayon, amoy pa lang ang kaya kong tiisin. Hindi ko pa ito kayang hawakan. Kung ganun, magdadala tayo ng asin at bawang bukas para hindi makalapit ang mga kampo ni Benedict. Kapag ginawa mo yan, baka akong unang matumba. Ay, oo nga pala. Aswang ka rin. Alam mo, Will, sa ilang araw kong pagkain ng mga luto mong walang asin at bawang, parang nasasanay na ako. At ewan ko ha, pero parang mas sumasarap. Aba, baka magiging aswang ka na, Ate Grace, katulad ni na Will. Loko ka talaga. Hindi ah. Hayaan nyo, kapag natapos natin tong misyon na to, ipagluluto ko kayo ng tunay na pagkain. May asin, may bawang. Pero siyempre, kayo lang ang kakain nun. Doon na kami natulog ni Ate Grace at pinalipas namin ang isang araw sa pakikisalamuha sa mga taong naroon. Mga nilalang na sa araw ay karaniwang tao, ngunit nagiging wakwak pagsapit ng gabi. Masaya pala silang kasama. Marami silang mga nakakatawang kwento at masasayang alaala. Doon ko napagtanto na katulad din pala namin sila. May mga damdamin din na nasasaktan, natutuwa, nalulungkot at natatakot. Ang samahang yun ay itinatag at pinoprotektahan ng tunay na ama ni Ate Grace. Isang samahan na puno ng malasakit at puso. Pagsapit ng gabi, dumating na ang sandaling iniligtas na namin si Mang Arturo. 9:00 na ng gabi nang tumungo kami sa mansyon ni Benedict. Batay sa aming plano, nagtago muna ako sa likod ng malaking kahoy na malapit sa mansyon habang sina Will at Ate Grace lamang ang humarap sa mga wakwak. Mahigit 50 aswang ang naroon na. Nagbago na sila ng anyo at ang kanilang mga pakpak ay nagliliyab sa apoy. Benedict! Lumabas ka!
Ang dami ng kanyang mga tauhan. Makakaya kaya natin silang lahat? May tiwala ako sa habak ni Ivana. Nasaksihan ko kagabi kung paano yun naglabas ng kapangyarihan. Kahit 100 pa silang lahat, kayang-kaya yan ng kapangyarihan ng habak. Mabuti kung ganun. Benedict! Nandito na si Grace, ang anak ni Mang Arturo. Nandito na ang hinahanap mo! Magaling, Will. Inilatag mo ang bisita mo na parang panalo agad. Si Mang Arturo, bakit wala siyang malay? Bakit naka-wheelchair siya at wala ng malay? Sino ang gumawa niyan sa kanya? Ikaw ba? Ang ama ko, ano ang ginawa mo sa kanya? Sobra naman ang mga reaksyon nyo. Hindi ba pwedeng natutulog lang? Huwag kayo mag-alala. Buhay pa naman itong si Mang Arturo. Pero kung gusto niya ng drama, edi patayin na natin siya. Siguruhin mo lang na maayos ang kalagayan ni Mang Arturo. Kung hindi... Kundi ano, papatayin mo ko? Ipapupulis mo ko? Ipakukulong? Ipapasunog kita! Gawin mo, pero hindi mo naman magagawa kasi buhay pa naman itong si Mang Arturo. Anong gusto mo? Patayin ko na lang para masunog mo ko? Alam mo, Will, napakaseryoso mo na ngayon. Siguro nagsimula kang maging seryoso nang pinatay ko sa iyong harapan ang iyong asawa at anak. O ayan, lumalabas na ang iyong mga pangil at matatalas na kuko. Galit ka na ba niyan? Huminahon ka, Will. Isipin mo ang plano natin. Hindi tayo pwedeng mabigo. Napakahayop mo, Benedict! Susunugin kitang hayop ka! Siya nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, Will. Alam mo bang hindi nawala ang mga magulang mo? Anong ibig mo sabihin? Gusto ko lang naman sabihin sa iyo na pinatay ko rin sila. Yun lang naman. Will, huminahon ka. Nangungutya lang ang Benedict na yan. Anong ginawa mo sa kanila? Bingi ka ba? Sige, uulitin ko. Pinatay ko ang iyong ama't ina. O yan, mas klaro na ba? Wala kang kasing sama, Benedict! Magpigil ka, Will. Sa tingin ko'y sinasabi lang na yan para magalit ka. Baka nagsisinungaling lang siya kaya manatili kang kalmado. Kailangan nating maisagawa ang ating mga plano. Tama ka. Nagsisinungaling lang ang hayop na yan. Tapusin na kagad natin ito. Sa'yo na ang matandang Arturo na ito at akin na ang Grace na yan. Balita ko, Grace. Isa ka raw bilyonarya. Totoo ba yun? Paano? Saan mo naman nakuha ang balitang yan? Sa mga balita sa TV, kilala ka ng mga tao. Naging bilyonarya ka ba dahil sa nuno sa punso? At kung sasabihin kong siya nga ang dahilan, ano ngayon ang gagawin mo? Naiinggit ka ba dahil isa akong bilyonarya? Dahil marami akong pera? Gusto mo rin bang maging katulad ko na nasa akin ang yaman ng mundo? Huwag na natin patagalin ito. Ituloy na natin ang palitan. Ibinibigay ko ng kalayaan ni Mang Arturo. Kapalit mo, Grace. Dahan-dahang naglakad sina Will at Ate Grace papalapit kay Benedict. Tahimik ang paligid. Tanging ugong ng hangin at mga yabag nila ang maririnig. Nang sa wakas ay mahawakan ni Will si Mang Arturo, naramdaman kong yun ang tamang oras para lumabas. Agad kong hinugot ang aking habak. Bigla itong nagliwanag at ang malamig na gabi ay tila sinilaban ng bughaw na liwanag. Dali-dali akong tumakbo papalapit sa kanila habang kumakabog ang dibdib ko sa kaba at takot. Nagkagulo ang mga kampong wakwak ni Benedict. Nagliparan sila, nagngangalit at sabay-sabay na sumugod sa akin. Ngunit nang lapitan nila ako, agad silang umatras at napasigaw sa sakit. Napapaso sila sa asul na liwanag na nagmumula sa aking habak. Habang binubuhat na ni Will si Mang Arturo, mabilis kong hinila si Ate Grace.
Agad ko siyang niyakap at itinapat ang habak sa aming harapan. Lalong lumiwanag ang paligid. Tinablan ng liwanag ang mga halimaw. Napatras silang muli at sa unang pagkakataon nagkaroon kami ng pag-asang makatakas ng buhay. Sino ka? Hinding-hindi ka magtatagumpay sa mga plano mo. At sino nagsabi sa'yo? Ikaw? Ano ka? Isang bata na naglalaro ng tapang? Tumawa ka lang hanggang gusto mo. Pero tingnan mo, hindi nakakalapit ang mga alagad mo dahil sa habak na to. Isang kwintas lang ang pinapanakot niyo sa akin? Diyan kayo umuhugot ng pag-asa? Ivana, Grace, mas mabuting umalis na tayo rito. Huwag nating hintayin lumubha pa ang sitwasyon. Hindi ganun kadali ang takasan ako. Akala mo ba'y naglalaro lamang tayo? Hindi! Subukan mo lang lumapit at masusunog ka sa kapangyarihan ng habak ko. Hindi ito biro, Benedict. Kung lalapit ka sa akin, sigurado akong magsisisi ka. Sinasabi mo yun dahil para ka natatakot. Alam kong takot na takot kayo. Pero alam mo, takot lang ang wala sa akin. At siyempre, pera. Pera ang dahilan ng lahat ng kasamaan mo, Benedict. Kinuha mong tunay kong ama dahil sa kasakiman mo. Pero hindi mo ako makukuha ng ganun lang kadali. Ikaw? Matapang ka, ha? Sige, ipakita niyo kung gaano kayo katataga. Napakayabang mo! Alam mo naman ang mangyayari kapag lumapit ka sa habak ni Ivana. Isa kang bulag na naglalakad sa gilid ng apoy. Bulag? Ako? Akala ko ikaw ang may paninindigan, Will. Akala ko ikaw ang may tapang. Pero mukhang mas malakas pa rin ang takot sa puso mo kaysa sa galit. Hindi kami takot. Handa kami. At kahit hindi namin mabawi lahat sa isang gabi, sisigaw kami para sa tama. Hindi lang ito para sa akin. Para ito sa lahat ng napahiya mo. Nilagyan ng putik at pinagmalupitan. Hindi kita papayagan na maging dahilan ng panibagong pagdurusa. Napakaganda ng mga salita mo, Grace. Ang tanong lang, may panlaban ba kayo sa akin? Meron kaming panlaban. Ang habak at ang tapang ni Ivana. At higit sa lahat, may dangal kami. Yan ang bagay na hindi mo mabibili. Dangal? Kung yan ang sandata ninyo, may malaking problema nga kayo. Dito sa mundo ko, may presyo ang dangal. At ako ang nagtatakda ng halaga. Kung yan ang tingin mo sa mundo, Benedict, ibig sabihin lang, napakakitid ng utak mo. Ipapakita namin sa'yo na may mga bagay na lumalampas sa halaga ng pera. May mga puso na hindi mo mapapawi ng pang-aapi. Mga hangal! Sige, lumapit ka at masusunog ka. Sa kabila ng banta ko kay Benedict, nanginginig ang aking mga tuhod at nabalot ng matinding takot ang aking katawan nang bigla siyang magbago ng anyo. Ang kanyang itsura'y naging isang dambuhalang wakwak. Mas mapula ang mga mata, mas matalim ang mga ngipin, at ang kanyang mga pakpak ay naglalabas ng nag-aalab na apoy. Mula sa kanyang ulo'y tumubo ang mahabang sungay, at sa isang iglap, nagmukha siyang isang nilalang na isinilang mula sa bangungot. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa akin, at sa takot ko'y itinapat ko ang aking habak sa kanya. Umaasang mapipigilan siya ng asul nitong liwanag. Ngunit sa bawat hakbang niya, napagtanto ko na walang bisa ang aking sandata. Hindi siya tinatablan. Huli na mapagtanto kong napakalakas pala niya. Sa isang iglap, nasa harapan ko na siya, at isang malakas na sipa ang tumama sa akin. Napatras ako at halos mawalan ng malay, habang si Ate Grace na nasa aking likuran ay mabilis niyang dinampot. Agad namang gumalaw si Will. Hawak-hawak si Mang Arturo. Sinunggaban niya ako at agad kaming lumipad palayo sa mansyon ni Benedict. Nakalayo nga kami, ngunit naiwan si Ate Grace.
Hawak-hawak pa rin ang halimaw na si Benedict. At ang huling tanaw ko sa kanya ay ang kanyang mga mata. Puno ng takot at luha bago kami tuluyang nawala sa dilim ng gabi. Hindi ko nagawang protektahan si Ate Grace. Patawarin mo ko, Ivana. Hindi ko rin nakayang iligtas ang iyong ate. Masyadong malakas nga si Benedict. Kahit magtulong-tulong pa kaming lahat dito sa samahan, malabong matatalo namin siya. Paano natin mababawi si Ate Grace? Meron pa bang ibang paraan? Huwag kang mag-alala. Mag-iisip ako ng ibang paraan. Uuwi ako. Kukunin ko si Kong. At siyang ibibigay kong kapalit para sa Ate Grace ko. Sa tingin mo ba papayag si Grace sa gagawin mo? Si Kong ang isa sa dahilan kung bakit nabubuhay kayo ng komportable ngayon. At tiyak, para kay Grace, si Kong ay parte na ng pamilya niya. At kahit wala siya rito, may ibinigay rin siyang habak para maging ligtas ka laban sa mga masasamang wakwak. Ligtas nga ako, pero paano si ate? Habang nasa mabuting kalagayan ako, si ate naman nasa kamay ni Benedict. Kung uuwi ka man, hindi mo pa rin mapapaalis si Kong sa bahay ninyo. Ang huling bili ni Grace sa kanya ay manatili sa bahay. Kaya kahit anong pilit mo, hindi niya magagawang umalis doon. Ganun na ba talaga kasama si Benedict? At saka, bakit hindi siya tinatabla ng kapangyarihan ng habak gaya ng sayo? Siguradong nagsanay rin siya para hindi tablan ng mga habak at anting-anting. Isa siyang tuso at malakas na uri ng wakwak. Mahirap siyang kalabanin. At saka, narinig ko kagabi yung sinabi niyang siyang pumatay sa asawa at anak mo. Hinting-hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa aking asawa at anak. Kaya nga ang gusto ko, masunog siya, pati ang kanyang halang na kaluluwa. Bakit? Ano palang nangyari? Noong una, magkakasundo kami ni Benedict. Dahil mayaman ang pamilya niya, nagtrabaho ang aking asawa sa kanilang mansyon. Habang ako naman, nagsasaka rito sa bukid. Alam na namin sa isa't isa na kami ay mga wakwak. Kaya pinagkatiwalaan kami ng kanyang pamilya. Noong una, napakabait nila. Lalong-lalo na ang mga magulang ni Benedict, na halos ngay ituring din kaming parte ng kanilang pamilya. Kung maganda naman palang pakikitungo nila sa'yo, bakit humantong sa ganitong sitwasyon niyo? Namatay sa aksidente ang mga magulang ni Benedict. Parang nalugmok siya sa mga pangyayaring yun at nawala siya sa kanyang landas. Sumapi siya sa kadiliman. Nagtatag siya ng isang sindikato at ginawa niyang alagad ang mga wakwak na tumangging magbago at patuloy pa rin sa pagkain ng mga tao. Nang malaman ko ito, kinuha ko ang aking mag-iina sa kanya, ngunit hindi siya pumayag. Nagtunggali kaming dalawa, ngunit masyado siyang malakas at natalo niya ako dahil sa kanyang galit. Pinatay niya sa aking harapan ang aking mag-ina. Napakasakim niya. Hindi siya nararapat na mabuhay. At sa parehong araw, nawala rin ang aking mga magulang at hindi ko na sila mahanap. Kaya mag-isa na lang ako ngayon. Totoo kayang sinabi niyang pinatay niya rin ang mga magulang mo? Hindi ko alam. Pero kung totoo man ang kanyang mga sinabi, nararapat lamang na patayin ko rin siya. Habang nag-uusap kami ni Will sa loob ng bahay, biglang pumasok ang tagapangalaga ni Mang Arturo. Halatang nagmamadali siya at baka sa mukha niya ang labis na pag-aalala. Tumigil siya sa harapan namin at sa paraan ng kanyang paghinga ay alam kong may masamang balita siyang dala. Dahan-dahan siyang nagsalita, halos hindi makatingin sa amin. Sinabi niyang pumanaw na si Mang Arturo. Napahinto kami ni Will. Parang huminto ang paligid at ang mga tunog ng gabi ay biglang nanahimik. Hindi ko agad matanggap ang narinig ko. Ang tunay na ama ni Ate Grace, ang taong ipinaglaban namin at gusto pa naming iligtas, ay wala na. Naramdaman ko ang bigat ng kalungkutan sa loob ng bahay at kahit si Will ay hindi nakapagsalita, ang katahimikan ay naging sagot sa lahat ng tanong
na hindi na kailanman masasagot. Napakalungkot ng araw na ito. Si Mang Arturo, na inilaan ang kanyang buhay para mamuhay kami ng payapa, ay pumanaw na. Sinakripiso pa niya ang pagkakataon na mamuhay kasama ang kanyang sariling anak para lamang sa amin. Pero ngayon, wala na siyang buhay. Kaawa-awang Ate Grace. Ito na sana ang pagkakataon na magkasama silang dalawa ng tunay niyang ama. Pero hindi na yun mangyayari. Napakarami na nang nawala sa akin ng dahil kay Benedict. Ang aking asawa at anak, maging ang aking mga magulang at ngayon naman, si Mang Arturo. Kailangan na nating pigilan ang kasamaan niya. Ibibigay natin ang hustisya para sa lahat. At ano ngayon ang magiging plano mo? Uuwi muna ako ng Cebu. May ihahanda lang ako. At ipinapangako kong uubusin kong sindikatong pinamumunuan ni Benedict. Marami kami sasamahan. Maaari kami makatulong sa'yo. Babalik ako dito, Will. Tatalunin natin siya. Sige, Ivana. Mag-ingat ka. Bumalik ako sa Cebu upang magplano at paghandaan ng maayos ang muling pagharap kay Benedict. Alam kong kailangan kong maging handa sa lahat ng posibleng mangyari, kaya naisip kong humingi ng tulong kay Konga. Pagdating ko sa bahay, agad ko siyang hinanap. Una kong tinawag ang pangalan niya mula sa pintuan, pero walang sumagot. Pumunta ako sa hardin kung saan madalas siyang nagpapahinga, ngunit wala siya roon. Pinuntahan ko rin ang kusina, sala, at maging ang maliit niyang silid sa ilalim ng hagdan. Habang nililibot ko ang bahay, naisip ko kung gaano kalaking tulong ang naibigay ni Kong sa amin noon at kung gaano siya mapagkakatiwalaan. Kailangan ko siyang makausap. Baka may nalalaman siyang paraan o mahika na makakatulong para matalo si Benedict at mailigtas si Ate Grace. Bumalik ka na, Ivana. Andyan ka lang pala, Kong. Pero nasaan si Grace? Nasaan ang iyong ate? Sa kasamaang palad, kinuha siya ng isang napakalakas na wakwak na nagngangalang Benedict. Binihag pala ni Benedict ang tunay na ama ni Ate Grace kasi hinahanap nito ang nuno sa punso na magpapayaman sa kanya. Nuno sa punso? Huwag mong sabihin. Oo, Kong. Ikaw ang hinahanap ni Benedict. Kung ganon, sigurado akong pupunta sila rito para kunin ako. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan ka namin. At babalik ako doon para iligtas ulit si Ate Grace. Kung kaya ko lang sanang harapin ng mga aswang, ay haharapin ko ang mga masasamang nilalang na yan. Hindi namin kaya makipaglaban ng pisikalan. Masyado silang malakas. Ako rin naman. Hindi ko rin alam kung paano ko sila matatalo. Lalong-lalo na si Benedict. Isang napakalakas na wakwak. Bakit? Hindi ba gumana ang habak na ibinigay ko sa iyo? Sa kasamaang palad, may mga wakwak na sinanay ang sarili para hindi tabla ng mga habak o kahit na ano pang anting-anting. At si Benedict, isa sa mga wakwak na yon, kaya wala tong bisa sa kanya. Tunay nga siyang malakas. Kung ganoon, paano kaya natin matatalong malakas na wakwak na yon? Kung hindi natin siya matatalo sa pisikalan, talunin natin siya sa utak. Anong ibig mong sabihin? Lilinlangin natin siya. Kami mga nuno sa punso, mahilig kaming manlinlang na mga nilalang. Kaya nga nakakaligtas kami mula sa mga malalakas na nilalang na katulad ng mga wakwak. Tama ka, Kong. Lilinlangin natin siya at sisiguraduhin kong matatalo ko siya. Inilaan ko ang 3 araw para pag-isipan at planuhin ng mabuti ang bawat hakbang na gagawin ko laban kay Benedict. Alam kong hindi sapat ang tapang lamang. Kailangan kong paghandaan ang lahat ng paraan para maprotektahan ang sarili ko at ang mga taong kasama ko. Gamit ang credit card na ibinigay ni Ate Grace, bumili ako ng sako-sakong asin at mga bungkos ng bawang. Alam kong hindi ito ordinaryong pamimili. Ngunit yun lamang ang mga bagay na kayang pumigil sa mga nilalang na katulad ni Benedict. Matapos noon, nagtungo ako sa simbahan.
Umingi ako ng banal na tubig sa pare na nasa malapit na simbahan. Matapos niya akong payagan, ay kumuha ako ng 1 galon. Pagkatapos ay inihalo ko yun sa mahigit 20 drum ng tubig na aking inihanda para sa laban. Taimtim akong nanalangin na sana'y maging mabisa yun sa mga wakwak na haharapin ko. Ayon din sa mga nabasa ko sa mga lumang aklat at napanood sa ilang dokumentaryo, isa sa pinakamabisang panlaban sa mga wakwak ay punyal na gawa sa pilak. Kaya gamit pa rin ang credit card na ibinigay ni Ate Grace, bumili ako ng pilak at ipinagawa ko ito sa isang panday. Habang lumilipas sa mga araw, kumausap rin ako ng ilang tao na maaaring makasama ko sa laban. Hindi sila madaling kumbinsihin. Sino ba namang maniniwalang may mga wakwak sa panahong ito? Kaya't binayaran ko na lang sila, sapat para hindi sila umatras. Hindi ko man sigurado kung mananatili silang tapat, pero umaasa akong sa oras ng laban ay hindi nila ako tatalikuran. Pagsapit ng 4 na araw, ramdam kong handa na ako. Ang kaba ay napalitan ng determinasyon. Bumalik ako sa Negros, dala ang mga gamit, ang punyal na pilak at ang bagong lakas ng loob. Ngunit bago ko harapin si Benedict, nagpakita muna ako kay Will, ang tanging wakwak na alam kong kakampi ko sa laban na ito. Ivana, mabuti't nakabalik ka na. Oo, Will. Hindi namin mabigyan ng mapayapang burol si Mang Arturo dahil lagi kaming ginagambala ng mga kampo ni Benedict. Bawat araw, may sinusunog silang bahay rito sa sityo. Gabi-gabi kami kung salakayin nila. Huwag kang mag-alala, Will. Akong bahala. Haharapin ko na si Benedict ngayong gabi. Haharapin natin siya. Hindi. Huwag kayong sumama sa akin. Ang mga dala kong pananggalang, maaari niyong ikapahamak eh. Kaya haharapin ko lang siya ng mag-isa. Sigurado ka ba? Masyadong malakas si Benedict at ang mga kampo niya. At tiyak, hindi uubra ang iyong habak laban sa kanya. Oo, tama ka. Masyadong ang malakas si Benedict at ang mga kampo niya. Pero hindi ko siya lalabanan gamit ang lakas ko. At paano mo siya lalabanan? Lalabanan ko siya gamit ang panlilinlang. Panlilinlang? Binigyan ako ng payo ni Kong. Sinabi niya sa akin kung bakit daw nakakaligtas sila sa mga masasamang elemento katulad ng mga aswang. At isa lang ang kanilang ginagawa, ang linlangin ang mga ito. Kaya yun mismo ang gagawin kong strategy para matalo si Benedict at mabawi ko ang Ate Grace ko. Sige, mag-iingat ka. Ipagdadasal namin ang iyong kaligtasan at tagumpay laban kay Benedict. Pero kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang kami. Nakahanda rin kaming tumulong sa iyo. Sige, maraming salamat, Will. Nag-aagaw ang dilim at liwanag nang makarating ako sa tapat ng malaking mansyon ni Benedict. Tahimik ang paligid, pero ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang may nakamasid sa bawat kilos ko. Paglapit ko pa lamang sa gate, biglang nagsulputan ang kanyang mga tauhan mula sa dilim. Mga matang kumikislap at mga anyong tila hindi na tao. Agad nila akong pinalibutan. Tila mga gutom na hayop na handang sumalakay anumang sandali. Ngunit bago pa man sila makalapit, biglang nagliwanag ang aking habak. Mula rito'y sumiklab ang asul na liwanag na nagpainit sa hangin at nag-aapoy sa kanilang balat. Napaatras silang lahat, nagtatakbuhan palayo sa liwanag na tila sinusunog ang kanilang balat. Mula sa pinto ng mansyon, dahan-dahang lumabas si Benedict. Nakangiti, ngunit malamig ang mga mata. Sa tabi niya'y naroon si Ate Grace. Nakatali ang mga kamay at paa, halatang pagod at takot. Nang sandaling yun, tumigil ang oras para sa akin. Lalong sumiklab ang galit sa aking dibdib. Alam kong ito na ang huling pagkakataon para tapusin ang kaguluhang ito.
Ate Grace! Ivana, bakit ka pa bumalik? Pabayaan mo na ako. Iligtas mo ng sarili mo. Tumakas ka na agad. Tama ang ate mo, Ivana. Habang malamig pa ang ulo ko, ay tumakas ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman papatayin ang ate mo eh. Sasaktan ko lang siya ng kaunti. Hanggang sabihin niya sa akin kung saan niya itinago ang nuno sa punso. Huwag mong gawin yan sa ate ko! Huwag mong gawin yan sa ate ko! Nakakatawa ka. Napakadrama. Gusto mo ba siyang samahan dito? Gusto mo rin bang maging bihag? Ivana, umalis ka na! Unahin mo ang sarili mo! Alam ko na. Bakit ngayon ko lang naisip? Kung si Ivana lang kayang saktan ko at pagbantaan kong papatayin, hanggang sasabihin nitong si Grace kung saan niya itinago ang nuno sa punso. Ang bagal ko talaga mag-isip. Biruin niyo, ngayon ko lang ito naisip. Ivana! Takbo! Tumakbo ka na! Makinig ka, Benedict! Itong hawak-hawak kong habak mula sa nuno sa punsong inaalagaan ni Ate Grace. Ang nuno sa punso? Umuwi ako ng Cebu para sana kunin ang nuno sa punso na yon at ibigay sa'yo kapalit ng ate ko. At ano? Nasaan siya? Kasama mo ba siya? Hindi ko siya naisama dahil ang mga nuno sa punso tapat sa amo nila. Ang huling utos ni Ate Grace sa kanya, manatili lang sa bahay. Kaya hindi siya makaalis sa bahay namin. Kung ganon, puntahan natin siya at iutos mo Grace na palayain siya at ibigay sa akin. Tayo na at nang matapos na ito. Makinig ka, Benedict! Ang kapangyarihan ng nuno sa punso na magbigay ng swerte sa mga tao, inilipat niya dito sa habak na to. Nasa loob nito ang swerteng hinahanap mo. Totoo ba yung sinasabi mo? Sa tingin mo niloloko kita? Bakit ko yung gagawin kung hawak-hawak mong buhay ng kapatid ko? At anong kondisyon mo para ibigay sa akin ang habak na yan? Ibibigay ko to sa'yo. Kapalit ang kalayaan ng Ate Grace ko. Sige, papayag ako. Pero, iutos mo sa mga alagad mo na kapag nasa iyo na ang habak, huwag silang lulusob sa amin at hayaan nila kaming makaalis. Mga alagad, narinig niyo naman ang sinabi ni Ivana. Kapag nasa akin ang habak, ay huwag na kayong sumugod at hayaan niyo na lamang sila makaalis. Naintindihan niyo? Kung ganon, ibigay mo na sa akin si Ate Grace at ibibigay ko sa iyo ang habak na to at ang swerteng inaasam-asam mo. Hello? Opo, Mr. Santos. Maraming salamat po. Sino yung tumawag sa'yo? Backup mo? Kahit magdala ka pa ng maraming backup, walang panama sila sa kapangyarihan ko! Tama ng satsat. Kunin mo na tong habak ko at kukunin ko na rin ang Ate Grace ko. Dahan-dahan akong lumapit kay Benedict. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko habang nakatitig siya sa akin. Tahimik lamang ang paligid. Tanging hampas ng hangin at mahinang pag-iyak ni Ate Grace ang naririnig. Nang magkalapit kami, inabot ko sa kanya ang habak, parang isang alay na puno ng kapayapaan. Walang pagdududang kinuha niya ito habang ang mga mata niya ay nanatiling nakatuon sa akin. Sinusubukang basahin kung anong binabala ko. Habang hawak niya ang habak, mabilis kong hinawakan si Ate Grace. Tinulungan ko siyang makatayo. Tinanggal ang mga tali sa kamay at paa. Niyakap ko siya ng mahigpit at ramdam ko ang init ng kanyang luha sa aking balikat. Luha ng takot at pagod. Paglingon ko kay Benedict, nakita kong binubuksan na niya ang tela ng habak. Mabagal niyang inalis ang pagkakabalot nito. Waring may halong pag-usisa at kumpiyansa. Ngunit nang tuluyan niya ng mahawakan ang laman nito, biglang sumiklab ang matinding apoy mula sa kanyang mga palad. Habang pinapanood ko siyang napaatras sa liwanag, mahigpit kong hinawakan si Ate Grace. Ano tong inilagay mo sa habak? Bakit nasusunog ang mga kamay ko?
Masakit bang masunugan ng kamay? Nilinlang mo ako! Hindi ito ang swerte na hinahanap ko! Pagpasensyahan mo na, Benedict. Kamalasan palang nailagay ng nuno sa punso at hindi swerte. Mapanlinlang ka! Anong inilagay mo sa habak? Nilublob ko sa asin, bawang at holy water ang dinurog na tuyong dahon ng sampasampalukan. Kaya ayan, nasunog ang mga kamay niya. Mapanling lang nga, gaya ng mga nuno sa punso. Kay Kong naman galing yung suggestion na yun eh. Kung hindi natin sila kayang talunin sa pisikalan, talunin na lang natin sila sa utakan. Tama ka nga. Mga alagad! Mga hangal ba kayo? Bakit hindi nyo atakihin si Ivana? Nakita niyo namang niloko niya ako! Patayin ang babae niyan! Habang patuloy na nag-aalab ang mga kamay ni Benedict, bigla namang sumugod sa akin ang kanyang mga alagad. Isa-isang naglalabasan mula sa dilim ang mga wakwak. Namumula ang mga mata at ang kanilang mga pakpak ay naglalagablab sa apoy na tila mula sa impyerno. Ramdam ko ang panginginig ng lupa sa bawat pagtama ng kanilang mga paa. Agad kong iniharang ang katawan ko kay Ate Grace habang hinuhugot ko ang punyal na gawa sa pilak mula sa aking tagiliran. Nang sandaling yun, para bang tumigil ang oras. Ang tanging madidinig mo ay pagaspas ng mga pakpak at lagitik ng apoy. Nang sumugod ang una, mabilis ko siyang sinaksak sa dibdib. Sumigaw ito ng malakas bago tuluyang naging abo. Sunod-sunod silang lumapit at bawat isa'y tinatama ng aking punyal. Sa bawat pagtama, kumikislap ang pilak at kumakalat ang abo sa paligid. Ngunit hindi ko rin maiwasang mapaso. Sa tuwing nadadampi sa akin ang apoy mula sa kanilang mga pakpak, ramdam ko ang hapdi at kirot na tila binubura ang balat ko. Bagamat nanginginig na sa sakit ang aking mga kamay at braso, hindi ako tumigil. Hindi ako pwedeng bumagsak. Hindi ngayon. Tumakas na tayo, Ivana. Hindi mo sila kayang labanan lahat. Nasasaktan ka na rin. Huwag muna ate, hindi pa tapos ang plano ko. Anong sinasabi mong plano? Baka kung ano pang mangyari sa atin dito. Kaya tayo na. Tumakbo na tayo. Ang tagal nilang dumating. Bakit? May hinihintay ka ba? Kailangan muna nating tiisin to ate. Kailangan nating mapuksa ang mga masasamang wakwak na to. Ano ba kasing pinaplano mo? Mga hangal! Humanda ka ngayon, Ivana! Ikaw ang gagawin kong hapunan ngayong gabi! Abang patuloy akong nakikipaglaban sa mga kampo ni Benedict, ramdam ko ang bigat ng bawat galaw. Sa paligid nagkalat ang abo ng mga wakwak na napatay ko, at ang hangin ay amoy ng nasusunog na laman. Ngunit bago pa ako makahinga ng kaunti, narinig ko ang nakakabinging sigaw ni Benedict mula sa di kalayuan. Paglingon ko, nakita kong pinapatay niya ang nagliliyab na apoy sa kanyang mga kamay. Unti-unti siyang nagbago ng anyo. Ang balat niya'y naging kulay pilak, kumikintab na parang bakal. Lumaki ng gusto ang kanyang katawan. Halos doble sa laki ng isang normal na tao. Nang sandaling yun, nabalot ng dilim ang paligid na tila hinigop ng kanyang presensya ang lahat ng liwanag. Lumabas ang mahahabang pangil mula sa kanyang bibig na puno ng laway. Tumutulo ito sa lupa at nagbubuga ng usok na parang asido. Ang kanyang mga matay nagnininga sa pula, punong-puno ng galit at puot. Mula sa kanyang noo, dahan-dahang tumubo ang dalawang matulis na sungay, habang ang kanyang mga kukoy humaba at kumislap sa dilima na parang mga talima. Nang tuluyan na siyang makatayo, naramdaman ko ang panginginig ng lupa. Nakatutok sa akin ang kanyang mapupulang mga mata. Hindi lamang galit ang naroon, kundi pagkamuhi at paghihiganti. Ramdam ko sa bawat tibok ng puso ko na gusto niya akong durugin, punitin at wasakin. Nang sandaling yun, alam kong ibang laban na ito.
Hindi na ito basta laban ng tao laban sa halimaw, kundi laban ng liwanag laban sa kadiliman. Hindi kayo makakatakas dito. Dahil sa ginawa mong panlilinlang, kakainin kita ng buhay, Ivana. Gawin mo! Hindi ako natatakot sa'yo! Ivana, tayo na! Umalis na tayo! Kung sa tingin mo'y makakaya mo kung gamit lamang ang punyal na yan, nagkakamali ka. Kayang-kaya kita! Mabilis na lumapit sa akin si Benedict. Napakabilis na parang isang kidlat. Bago ko pa man siya mailagan, nasunggaban niya na ang aking kamay. Ramdam ko ang sobrang higpit ng kanyang pagkakahawak. Dahil sa sakit, nabitiwan ko ang punyal na gawa sa pilak. Nang tignan ko siya, halos hindi ko na makilala si Benedict. Galit na galit siya. Umaatungal ang kanyang boses na tila halimaw na gutom sa dugo. Ipinatong niya sa aking dibdib ang kanyang mga kamay at dahan-dahang itinutok sa akin ang kanyang matutulis na kuko. Handa nang itarak sa akin, lapain at kainin ang buhay. Napapikit ako. Nagdasal na sana matapos na ang lahat. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga kuko sa aking balat, bigla akong nakarinig ng malakas na ugong mula sa itaas. Napaangat ang aking paningin. Pati si Benedict at ang kanyang mga alagad ay napatingala rin. Sa madilim na kalangitan, 2 helikopter ang lumitaw. Umiikot sa ibabaw namin. Ang kanilang mga ilaw ay sumasagasa sa dilim. Nang mga sandaling yun, napabuntong hininga ako ng malalim. Sa wakas, dumating din sila. Maya-maya'y bumukas ang mga lagusan ng 2 helicopter at isinaboy mula roon ang napakaraming bawang at asina na binili ko sa Cebu. Nang tumama yon sa lupa, agad na umalingasaw ang amoy ng bawang. At sa bawat butil ng asin na tumama sa balat ng mga wakwak, ay madidinig ang kanilang pagsigaw. Habang nagsisigawan sila, isa-isang naglaho ang mga naglalagablab na apoy sa kanilang mga pakpak. Nang hina ang lahat ng alagad ni Benedict, nagsipagsigawan sa sakit at nagbagsakan sa lupa. Maging si Benedict ay napatigil, napaatras at napaluhod habang nagngangalit ang kanyang mukha sa matinding hapdi. Nabitiwan niya ako sa sobrang panghihina. Dali-dali akong gumapang papalapit kay Ate Grace. Pareho kaming humihingala, nanginginig sa takot. Ngunit noong mga sandaling yun, ramdam ko na kahit papano may pag-asa pa. Ikaw bang nagpadala sa mga helicopter na yan? Nakatambay lang kasi yung mga helicopter mo sa bahay, Ate Grace. Kaya ginamit ko na lang. Sayang naman ang bili mo niyan. Ang galing ng plano mo. Salamat sa credit card mo at nakabili ako ng maraming bawang at asin. Kung sa tingin mo'y mapapatay mo kami sa bawang at asin na yan, nagkakamali ka. Huhupa rin ito at babalik din ang aming lakas. Makatakas man kayo ngayon, pero hahanapin namin kayo. Kahit saang dako pa ng mundo kayo magtago, kakainin at magpipiyesta namin kayong lahat. Tingnan natin kung mabubuhay pa kayo ngayong gabi. At sa mga sandaling yun, agad dumating ang mga drone na may daladalang mga lalagyan ng banal na tubig. Yun mismo ang pinabasbasan ko sa pare. Sabay-sabay silang pumwesto sa itaas namin, paikot sa buong bakuran ng mansyon ni Benedict. Ilang sandali pa'y nagsimulang magbuhos ng banal na tubig ang mga drone at para itong ulan ng liwanag na bumalot sa buong paligid. Habang bumabagsak ang mga patak ng banal na tubig, naramdaman ko ang malamig nitong dampi sa aking balat. Ngunit kasabay noon ay ang kakaibang kapangyarihang tila sumasagip sa amin mula sa kadiliman. Ang mga aswang na nakapalibot ay nagsisigawan sa sakit.
habang isa-isa silang nagliliyaba. Ang kanilang mga katawan ay nag-aapoy at unti-unting natutunaw hanggang sa maging abo. Pati si Benedict, na pilit pang lumalaban, ay napasigaw ng malakas habang nagliliyab ang kanyang balat. Isa-isa nang bumagsak ang mga katawan ng mga wakwak hanggang sa wala nang natira kundi abo at amoy ng nasunog na laman. Nakatayo kami ni Ate Grace sa gitna ng mga abo, basang-basa sa banal na tubig. Pagod, ngunit magaan ang loob. Sa paligid namin ay puro abo at usok, tanda ng pagtatapos ng mahabang pakikipaglaban. Sa wakas, natapos na rin. Oo ate, natapos din. Huwag mong sabihing bumili ka ng maraming drone gamit ang credit card na ibinigay ko sa'yo. Tama ka ate. Huwag ka mag-alala ate. Mahigit ilang milyon lang naman ang nagastos ko. Barya lang sa mga bilyon-bilyon mong pera. Ay sa wakas, natalo rin natin ang mga masasamang wakwak na ito. Nabigyan din natin ng hustisya ang samahan. Lalong-lalo na para kay Will. Dahil si Benedict ang pumatay sa asawa at anak niya. At nabigyan na rin ng hustisya mga pinagagagawa niya sa buong samahan ng mga magsasaka na tinatag ng tatay mo. Oo nga pala, ang tunay kong ama. Kailangan ko na siya makita. Ate Grace, Oh, bakit? May problema ba? tungkol kay Mang Arturo. Tungkol sa tunay mong ama. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Wala na siya. Nung nakaraang araw, binawian na siya ng buhay. Ano? Hindi totoo yan. Kasalukuyan siya nakaburol ngayon sa sitio. Ang aking ama. Hindi ko pa man siya nakakasama na matagal. At ngayon wala na siya. Ate Grace, Ang sakit, Ivana. Ang sakit-sakit. Matapos matalo si Benedict at ang kanyang mga alagad, bumalik kami sa sitio at dumiretso sa burol ni Mang Arturo. Tahimik ang paligid habang naglalakad kami papunta sa maliit na kubo kung saan siya nakaburol. Pagpasok pa lamang ni Ate Grace, hindi niya napigilang humagulgol. Napaluhod siya sa sahig, niyakap ang labi ng kanyang ama at doon ibinuhos ang matagal na niyang pinipigilang pagdadalamhati. Tahimik ko siyang nilapitan at niyakap. Ramdam ko ang bigat ng kanyang kalungkutan. Sa mga sandaling yun, dama ko ang pait ng muling pagkikita nilang mag-ama. Isang pagtatagpo na nauwi sa pamamaalam. Sa labas, tanging huni ng kuliglig at mahinang pag-ihip ng hangin ang maririnig. Tila nakikiramay sa aming pagdadalamhati. Sa gitna ng katahimikan, naghari ang lungkot at pangungulila sa pagkawala ng isang ama. Nagsisisi ako, Ivana. wala kang kasalanan, Ate Grace. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Sana pala, noon pa lang, hinahanap ko na siya para mas maging mahaba pa ang aming pagsasama. Mas inuna ko pa kasi ang aking mga pagdududa at mga tanong. At mas inuna ko pa ang aking mga negosyo kaysa makapiling ang tunay kong ama. Nagsisisi ako, Ivana. May plano ang Diyos, Ate Grace. May plano ang Diyos. Ivana! Grace! Ano nangyari? Will, sa wakas, natalo namin si Benedict at ang mga alagad niya. Ang dami mong sugat, Ivana. Ayos ka lang ba? Wala to, mga pasalang. At oo, ayos lang ako. Pero si Ate Grace, ngayon niya lang nalaman yung sinapit ng tunay niyang ama. Patawad, Grace. Hindi namin agad na ipagamot ang iyong ama at mas lalo pa siyang lumala nung dukutin siya ni Benedict. Masakit pa rin sa akin na tanggapin ang sinapit ng aking ama. Ni hindi ko malang siya nakasama. Ni kahit makausap, hindi ko rin nagawa. Naiintindihan kita.
Pero kailangan na nating tanggapin ito. Sa amin din dito, sa samahan, napakasakit din ang nangyari. Itinuring namin siyang ama at napakalaki ng utang na loob namin sa kanya dahil sa pagprotekta sa amin laban sa mga mapanghusgang lipunan. Siya nga pala, paano niyo natalo si Benedict at ang kanyang mga kampon? Nilinlang ko sila. Kasi kung hindi ko sila kayang talunin gamit ang pisikal na lakas, di ginamit ko na lang ang utak ko. Tama ka. Ngayon ko lang din natandaan na may kahinaan si Benedict nung nag-aaral pa lamang ito. Lagi nga siyang bumabagsak sa mga subject niya nung college. Maraming salamat, Will. Hindi. Kami dapat ang magpasalamat sa iyo, Ivana. Si Benedict lamang ang tinik sa payapa naming buhay rito sa sityo. At ikaw ang dahilan. Kaya magpapatuloy kaming mabuhay ng payapa. Kahit wala na si Mang Arturo, maiiwan sa aming puso ang kanyang mga pamana. Masakit man para kay Ate Grace, nilakasan niya ang loob upang harapin ang katotohanan. 1 linggo nilang binantayan ang labi ni Mang Arturo sa sityo. Tahimik ngunit puno ng mga alaalang iniwan niya. Pagkatapos ng burol, inilibing siya sa bukid ayon sa kanyang huling hiling. Dumalo ang buong samahan ng mga magsasaka upang samahan siya sa huling pagkakataon. Dala ang paggalang at pasasalamat sa taong minsan naging gabay nila. Ivana, Grace, maraming salamat muli. Maraming salamat din, Will. At sa inyo rito sa sityo. Kayo ang nag-alaga sa ama ko at itinuring ninyo siyang kapamilya. Bagamat hindi niya ako kasama, ramdam ko namang naging masaya siya sa piling ninyong lahat dito. Nagpapasalamat din kami sa inyong dalawa. Kung hindi dahil sa inyo, hanggang ngayon nabubuhay kami sa gulo, sa takot at walang kapayapaan. Kayo nagbigay sa amin ng katahimikan at malaki ang utang na loob namin sa inyo. Nako, wala kayong utang na loob sa amin. Ginawa lang namin ang nararapat. Oo nga pala. Sa susunod na buwan, sa Petsa 15, bumalik kayo rito at piyesta ng aming sityo. Sige ba? Marami bang pagkain yan? Siyempre naman, maghahanda kami ng baka, manok at iba pa. Pero ang problema, wala na namang bawang at asin. Yun lang, wala talagang bawang at asin. Basta ako, nasanay nang kumain ng walang bawang at asin. Daya naman. O, paano, Will? Babalik na kami ng Cebu at magpapatuloy sa aming mga iniwang buhay doon. Sige, kami rin, babalik na sa Bukirin at ipagpapatuloy rin ang aming pagsasaka. Sabihin niyo lang kung anong mga kailangan niyo sa sakahan at ibibigay ko kaagad sa inyo ng libre. Tulong ko na lang yan para sa inyo. Ako, maraming salamat, Grace. Magiging malaking tulong talaga yan sa pagsasaka namin dito. At magiging tunay na samahan ng mga magsasaka na talaga kayo, hindi na samahan ng mga aswang. Tama ka. Samahan kami ng mga magsasaka at hindi ng aswang. Sige, babalik kami rito sa piyesta. Bumalik kaming dalawa ni Ate Grace sa Cebu. Dala ang mga bagong pananaw sa buhay. Marami kaming natutunan sa mga nangyari, kahit nakakatakot at muntik na naming ikapahamak. Hindi namin makakalimutan ang karanasang iyon. Sa kabila ng takot at panganib, naging daan yon para mas tumibay ang aming relasyon bilang magkapatid. Ang akala ko sa Palawan namin mararanasan ang bonding namin. Pero hindi ko akalain na sa Negros pala namin yun matatagpuan. Kasama pa ang mga aswang. Doon mas nasukat ang aming katatagan. Pag-uwi namin, agad kaming sinalubong ng nuno sa punso na si Kong. Grace, Ivana, nakauwi na kayo. Kong, napaka-effective nung suggestion mong talunin ng wakwak na yung nagamit ang utak. Pero kinabahan pa rin ako sa'yo, ha? Kung hindi dumating ang mga helicopter at drone na yon, siguradong nakain ka na ni Benedict. Mabuti na lang at timing na timing ang pagdating ng mga drone at ubos silang lahat. Mabuti naman at nasa maayos na lagay na kayong dalawa. Nag-alala ko rito sa inyo.
Hindi ko alam kung babalik pa ba kayo sa bahay o hindi na. Inisip ko na ngang gawin na lang itong haunted mansion. Loko ka talaga. Pero may sasabihin ako sa'yo, Kong. Ano yun, Grace? Simula ngayon, pinapalaya na kita. Ano? Bibigyan na kita ng kalayaan. Wala na akong iuutos sa'yo. Hindi mo na ako magiging obligasyon gaya ng sinabi ng ama ko sa'yo. Malaya ka na. Malaya ka nang gawin kung ano ang gusto mo. Ate Grace! Sigurado ka ba dyan sa sinabi mo, Grace? Siguradong sigurado ako. Malaya ka na kung... Paano ang negosyo mo? Paano kapag bumagsak ito dahil wala na ako sa tabi mo? Napagdesisyonan kong wag nang palakihin pa ang aking negosyo. Hindi ko na kailangan ng malaking kayamanan sa buhay. Noong hawak-hawak ako ni Benedict at nalagay sa panganib ang buhay ko, doon ko napagtanto na wala palang halaga ang yaman kapag nakasalalay na ang buhay mo. At nang mabalitaan kong namatay ang tunay kong ama, lalo kong naunawaan na hindi rin siya nailigtas ng kayamanan ko. Kaya ngayon, sapat na sa akin ang maliit na negosyo na makapagpapatuloy sa aming kabuhayan. Total, kapag masyadong malaki ang negosyo, masyadong abala rin. At baka wala na akong oras para makasama si Ivana sa mga lakad namin. Ate Grace! Ivana, simula ngayon, magkakaroon na ako ng maraming oras para sa'yo. Saan mo gustong pumunta? Europe, USA, Canada? O gusto mong bumalik sa Negros? Maraming salamat. Gusto ko na talaga makasama ka at hindi yung minsan ka lang umuuwi sa bahay. Kung yan ang desisyon mo, Grace, bilang isang matapat na nuno sa punso, susundin ko ang utos mo. Magiging malaya na ako sa iyo at gagawin ko na ang lahat ng gusto kong gawin. Maraming salamat, Kong. Utang na loob ko sa'yo ang mga swerteng ibinigay mo sa amin ni Ivana. Maraming salamat din, Kong. At dahil sa habak at sa mga ideya mo, nabawi ko si Ate Grace at natalo namin ang kasamaan ni Benedict. Ako dapat ang magpasalamat sa inyo, lalong-lalo na sa iyo, Grace. Hindi ko naramdamang bihag mo ko o isang alipin, kundi naramdaman kong itinuring mo kong pamilya. Kaya ngayong malaya na ako, mas marami na akong magagawa. At dahil sa inyong kabaitan, magiging mabait din ako sa mga taong aking makakasalamuha. Maraming salamat, Kong. At nung araw ding yun, tuluyan nang umalis si Kong sa aming bahay. Si Ate Grace naman ay nagpasa na ring ibenta ang karamihan sa kanyang mga ari-arian. Ang perang nakuha niya sa pagbebenta ay ibinigay niya sa mga charity at sa samahan ng mga magsasaka sa Negros bilang tulong at pasasalamat. Isang negosyo na lang ang pinatatakbo niya ngayon at sapat na yun upang masuportahan kami. Alam na namin ngayon kung ano ang mahalaga sa buhay dahil ang tunay naming kailangan ay oras sa isa't isa upang madama na kami ay isang buo at masayang pamilya. Wakas.